Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. Ito po si Erwin Tulpo, magsasampa raw po ng kaso sa 18 soldiers o 18 ex-marines mga kababayan dahil daw po doon sa maleta ay hindi po daw totoo yun ayon sa kanya. Yun daw po ay fake, hindi totoo na siya ay tumanggap ng maleta sa kanila. Mga kababayan, ito po, pakinggan po natin ang balita. Ibang klase ka, Tulpo. Magsasampa ng kaso si Senator Erwin Tulfo laban sa nagpapakilalang dating Marines dahil sa aligasyon ng mga ito na tumanggap ang mambabatas ng mga maleta ng pera. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Senator Erwin na natatawa lang siya habang pinanonood ang mga nagpapakilalang dating Marines. Hindi anya siya naiinis dahil gawa-gawa lamang umano ang sinasabi ng mga ito. Kahapon pinangalanan si Senator Erwin sa pagdinig na isinagawa ng Cayetano Black sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Po mga kababayan, yan ang ayon sa kanya. Statement niya yan eh, hindi po ba? At umaasa na po tayo na pasisinungalingan niya po yan. Eh napakalaking pera po kasi yan. Hindi po ba? Saka mga kababayan, kailan po ba umamin ng magnanakaw? Meron po bang magnanakaw aamin? yan, yan mga kababayan, kahit po pitpitin mo mga yagballs niyan, hindi aamin yan. Ang gagawin lang po niyan, magsinungaling, di umano. Hindi po ba? Lalabas lang naman po katotohanan yan, mga kababayan, sa masusing investigasyon. Lalo-lalo na kung wala ng cover-up at wala na pong mga kababayan nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa isa't isa. Hindi po ba? Kaya nga gusto natin maging presidente ang isang Duterte eh. Dahil lahat po ng ginagawa nilang itong pagtatakip, mga kababayan, mukhang mawawala na ang takip. Mawawala ang takip, mga kababayan, lalong-lalo po ang sabwatan. Hindi ba, Erwin? At ito pa po mga kababayan, ang sinasabi niya sa mga social media. Basahin po natin ang mga statement pa rin niya. Excuse me po. Ayan po, sa social media naman po, ayon pa rin sa kanya, malaking kasinungalingan ang mga naging paratang ni Bernard Gumban. Sa sobrang daming kasinungalingan, siya mismo ay litong-lito. Ayon po kay Erwin Tulpo. Pinag-uusapan na po sa social media yan. Ito pa po. Basahin pa po natin. Ito pa po, mga kababayan. Nakatanggap daw ako ng maleta noong December 2024. Sabi niya, naging senador ako May 2025. Sino po kaya ang gumawa ng script nila? Super mali. Senator Erwin Tulpo. Talaga namang hindi ka pa senador. Hindi ka pa senador noong 2024. Congressman ka. Representative ka ng ACT-CIA. Kasama ka pa nga ni Tambaluslos. Kung hindi dahil kay Speaker, walang ayuda, walang akap, walang AX. Hindi ba? Sa lahat ng ayuda kasama ka ni Speaker, sinagot lang natin yung hindi daw siya senador. Hindi pa senador. Hindi naman sinabi nung nadalang ka ng malete, senador ka eh. Hindi po ba? Ito pa po mga kababayan. Ayon pa rin po sa isang pahayag niya, statement sa isang programa sa mainstream media. Ito po. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang malinaw at planadong propaganda laban sa aking pagkatao at reputasyon. Walang puwang sa Senado ang mga fake news. Wala raw puwang ang mga fake news. At trolls, sana nag-Facebook Live na lang kayo. Pag magkita-kita tayo
sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing, mga kababayan. Erwin Tulfo. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang sinasabi niya, hindi na ito isang simpleng investigasyon. Impossible dream. Pero ibalik tanaw po natin yung sinasabi niya po na puro kasinungalingan at gawa-gawang paninira sa kanya. At ito daw po ay fake news at mga trolls niya. Ang 18 Marines, lumalabas na mga trolls niya, 18 Marines. Unbelievable. Yan ay handang magbuwis ng buhay. Hindi po ba? Sa kakarampot na mga sweldo nila, buhay ang kapalit. Samantalang kayo mga politiko, broadcaster, mga mainstream media na nababayaran daw po, di umano. Sige nga, ikukumpara nyo dito sa mga Marines na handang ibuwis ang buhay. Kayo ba, kaya nyo ba ibuwis ang buhay nyo? Sige nga, para sa mga Pilipino, hindi yata mangyayari yon. Sa dami ba naman? Sa dami ba naman ng mga chika babes mo? Di umano. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po ang ating mga ex-soldiers at ang mga Marines. Ay talagang maninindi po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po sir si Bernard Gumban. Bali po nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po 2 maleta tapos yung pangalawa po 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. No. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hindi na hanggang sa ano lang. Yung basement, Bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor, yung malita po, Yung maleta. Tinulak. So yung kotse, sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung... Okay. ano So po kung yan? halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi niyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ako po yung involved. Yan, pag kinasuhan mo yan, bendalo. Ituturo nila kung saan nila dineliver. Sa bahay mo may basement pa. Hindi po ba? Pag kinasuhan niya at dinala niya sa korte, lahat po patutuhanan po ito. At lalabas po dyan si Mark Tiksay, yung kasama nila na tinatawag din nilang boss. Si Mark Tiksay. Hindi po ba? Bendalo. Alam na alam ang pasikot-sikot ng bahay mo, pati basement. Tapos sasabihin mo mga trolls, mag-Facebook live na lang. Ito pa po mga tambay. Kilala at alam na alam ang bahay mo. Pambihira. May basement pa. Doon pala nilalagay ang pera sa basement. Ito pa po mga kababayan. Ito naman po yung bisyo. Yung magastos na bisyo. Yung napakagastos na bisyo
At illegal pa yata. Magastos na, illegal pa. Mga kababayan, ayon po sa mga Marines, hindi po ayon kay Kamanong. Pakinggan po natin ito at panoorin. Muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, ikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience. Kasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo, mahirap naman 'yon. Baka mamaya mabanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng paki-detalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. VIP. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EAC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Paano yan? Excuse me po. Paano yan, Bendalo? Baka magpunta sila ng Maidas sa Shangri-La. At baka mamaya, yung mga babae na hindi mo napili at binigyan mo ng mga tip, baka kumanta dahil hindi mo pinili. Hindi kaya, mga kababayan, human trafficking pa, mga kababayan, ibang klase. Isa kang mambabatas, isa kang broadcaster. Trabaho mo. Ngayon, idemanda mo. Maganda yan, idemanda mo. At na magkaalaman kung sino po ang nagsisinungaling. At syempre po, pagka-demandahan na, lahat po ng binabanggit po ng mga Marines ay masasama po yan. Hindi kaya?
uungkati, kakalkalin po nila lahat ng kakalkalin yan. Lalo po si Mark Texay. Hindi po ba? At syempre po mga kababayan, napakahirap pong pasinungalingan. Napakahirap po kasing pasinungalingan ang nangyari po sa ating bansa. Lalong-lalo po sa talamak na korupsyon. Saan napunta ang pera? Saan po? Yun po ang malaking tanong eh. Dahil ngayon ang mga politiko po ngayon, kahit noon pa, wala naman po magsasabi ng totoo eh. Lalong-lalo po kung ganito kalaking korupsyon. Hindi po magsasabi ng totoo yan. Expected na po natin yan. Kaya nga po may kasabihan eh, hindi po ba? Ang magnanakaw, ano po ang kakambal? Sinungaling. Ang sinungaling, ano po ang kakambal? Magnanakaw. Hindi po ba? Kasabihan na po yan. Ngayon, nakita nyo po, kilaki-laki po kasi ng pera na usapin po rito sa ating bansa. Magmula pa po ito nung sinasabing pagpasok nila, 19 Congress. At nung 19 Congress, sila po, nasa politiko na po sila, katulad ng mga tulpo. Meron po silang party list, yung ACT-CIA. Hindi po ba? Ngayon, yung big issue po rito, na pilit po, kinakampihan at itinutwist pa, di umano, ng mga bayarang mainstream media, di umano, dahil pare-parehas pa silang nakinabang, hindi kaya? Napakalaking pera po kasi ang dapat po ritong tuntunin kung saan po at kanino napunta dahil wala naman po malalaking proyektong nakita ang mga Pilipino tayo. At yung kanilang ipinagmalaki na naging iskandalo na, history na sa ating bansa ang flood control scandal na binuhusan daw po nila ng napakalalaking pera, budget, daan-daang bilyon pag sinuma mo, trilyon, taon-taon, trilyon, taon-taon. At wala pong napala at nahita at nagkamatay pa mga Pilipino dahil sa matinding pagbaha. Hindi po ba? Buong Pilipinas ang proyekto ng flood control, Luzon, Visaya, Mindanao. Ngayon, pumutok na dahil mismo po ang tinatawag na presidente na bangag ng kanyang ate. Di po ba? Siya mismo. Pananagutin niya ang mga magnanakaw na sangkot at involved dito. Ngayon, paano mo mapapanagot ang sangkot dito? Excuse me po. Kung mismo yung nasa Malacanang ay isinasangkot dito. Hindi po ba? Unbelievable. At lalong-lalo magmula sa taas hanggang sa baba. Excuse me po mga kabayan. Nasa mid lang po si Katambay. Oh, sarap. Thank you po. Salamat po. Kaya nga po rito mga kabayan, napakatindi pong korupsyon na nangyari sa ating bansa. Grabe po, sabuatan sindikato ang lumabas dito. Ginawa na po nila sindikato. Ngayon, nagtataki pa na po. At puro kasinungalingan na po. Para lang masabi na sila ay hindi involved sa korupsyon. Dadaanin ka lang sa ganito. Dahil mga sundalo lang sila. Napakaliit po ng tingin nila sa mga sundalo at mga marines. Dahil nga po, pagka sinabing ikaw ay ganito sundalo, ibig sabihin sa kanila, mababa ang tingin nila. At ito mga sinungaling. Pinalalabas nila, ito'y mga sinungaling. Hindi po ba? At sila matitino. Matitino, mga kababayan. Pero yung pera na ubod ng laki, hindi tumutugma doon sa sinasabi nila na hindi sila magnanakaw. Hindi tumutugma eh. Dahil hindi naman kayang nakawin yan ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon. At hindi rin kayang nakawin yan ng mga sinasabing contractors. Hindi po ba? Hindi kayang nakawin lahat ng contractors yan. At hindi kayang nakawin lahat yan ng nasa DPWH kung walang sabwatan na mga makapangyarihang politiko.
Hindi po ba? Dahil dinadala po yan ng mga politiko sa kanilang mga programa sa buong bansa. Ngayon, pagka politiko na ang dapat sumagot at managot, wala na silang kasalanan. Fake news, hearsay, hindi po ba? Kasinungalingan. Wala pong politiko na masamang tao pagdating sa korupsyon. Itinuturo na lang po nila sa iba. Maniniwala po ba tayo dyan? Hindi. Hindi natin paniniwalaan yan. Malabo. Kasi nakikita mo naman sa kanilang karakas, sa kanilang lifestyle. Nakita mo lifestyle nila. Araw-araw. Ibang high-end. High-end ang pamumuhay nila. Sinamahan pa ng isang damukal na pambababae. Hindi po ba? Grabe. Napakalaki po na gastos ang ginagastos ng mga tao na yan. Pagka ganyan ang lifestyle mo sa pamumuhay, masyado pong napakataas, napakagastos. Saan po nila kukunin yan? Yang ganyan pong lifestyle, mga kababayan. Napakagaganda pa ng mga ari-arian, sasakyan, bahay, nasa mga exclusive subdivision. Kaya po bang kitain yan na sweldo lang nila na isang mambabatas? Kung ikaw man ay isang broadcaster, kakayanin po ba yan? Dahil alam naman po natin kung saan nagsimula ang mga tulpo, mga broadcaster. Hindi po ba? Ngayon, kung gumastos sila, easy-easy lang, milyon-milyon, mga kababayan, nung maging mga politiko. Hindi po ba napakasarap i-audit nito? Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, ipinalalabas po ni Erwin Tulfo na ang mga ex-marine ay mga sinungaling at hindi dapat pagkatiwalaan. Unbelievable. Ganyan po ang uri na klase ng mga politiko na sa panahon natin. Hindi po ganyan katindi ang mga politiko nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ganyan katindi at kasasama na halos walang nagawa sa bansa. Kay dating Pangulong Duterte, pinakitaan po tayo at nakita po ng ating mga mata ang mga programang isang damukal. Nagkaroon pa ng pandemya at giyera sa Marawi. Hindi po ba? Iniwanan tayo ng napakaraming natapos na proyekto. Ubod ng dami. Ngayon, ang iniiwanan po sa atin ng mga hayop na to, ubod ng dami na korupsyon. Hindi po ba? Ang ipinapalit nila sa ating mga buwis. At ubod ng dami na kasinungalingan at pambubudol sa mga Pilipino. Ginagawa po tayong mga tanga at bobo at gago. At ang pinakamasakit sa lahat, mga kababayan, real talk, wala na po tayong tagapagtanggol. Ang tagapagtanggol po ng Republika ng Pilipinas na tinatawag na mga men in uniform, nagbubulag-bulaga na lang yata, di umano. Nagbubulag-bulaga na lang sila sa nangyayari po na isang damukal na issue ng korupsyon. Mga politiko, at ang pinakamasakit pa, nakikita pa natin sila kung gaano po nila protektahan ang mga magnanakaw na ito. Protektado pa po nila. Samantalang tayong mga ninanakawan at tayo pa nagpapasweldo sa kanila at nagpapaaral, pinagtatawanan lang yata tayo. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po mga kababayan ang pinakamasaklap na nangyayari po sa ating bansa. Naging sindikato na po. Ang masasamang tao ay nagsama-sama na. Ibang klase po. Daig mo pang nasunugan. Unbelievable. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali.
Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo. Kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan at thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po mga kababayan, kailangan po natin magtiis at samahan po natin ng maraming panalangin at dasal nang tayo po ay maingatan din po sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At syempre po, matapos na po sana ang mga ginagawa po ng nagpakasama at nagpakasalot po dahil po sa kapangyarihan at pera ng ating bayan. Maraming salamat po. Bye-bye.